Pabor daw ang Commission on Human Rights sa pagsuspindi sa Oplan Tokhang. Ipinagtataka naman ni Senador Ping Lacson na walang naitalang namatay na drug suspect sa buong magdamag sa Metro Manila kasunod lang ng pagsuspindi ng PNP sa kanilang mga operasyon kontra droga. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Tahimik ang nagdaamag-damag sa Metro Manila kasunod ng pagsuspindi sa Oplan Tokhang at mga operasyon kontra droga ng PNP. Tanungin natin mga sarili natin bakit. Dahil ang covered lang ng instruction ng Chief PNP dapat yung PNP. Bakit parang pati yung mga vigilante sumunod? Na wala sila napatay, walang riding in tandem, walang pinasok sa mga scientists. Mas mabuti na raw ito ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa para mabisto na ang mga vigilanting nakikisakay di umano sa kampanya kontra droga. Nag-declare na ako na stop our anti-drug operations. Meron pa rin namamatay na gano'n. Di madali na silang habulin, madali silang ma-identify dahil sino pang gumagawa niyan. Sa Caloocan City na may pinakamaraming deaths under investigation, binuwag ng lahat ng mga station anti-illegal drug unit o SAID. Na-observe din natin na wala tayong death under investigation simula nung na-declare ng ating mahal na Pangulo at ating Chief PNP. Himahimayin namin kung anong mga possible na suspects or any personalities or groups na pwedeng responsible dito mga DUI. Kung tahimik sa Metro Manila sa San Mateo Rizal, isang drug suspect ang napatay. Ayon sa pulisya, bigla raw pinaputukan ng suspect na si Tamano Hani Kasan ang kanilang sasakyan kaya napilitang gumanti ang mga pulis. Paglilinaw ng pulisya, wala silang operasyon sa lugar kung saan nangyari ang pamamaril. Ang pagsuspindi sa Oplan Tokhang at mga anti-drug operation ng PNP, ipinag-utos si Pangulong Duterte matapos madawit ang ilang pulis sa issue ng pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Ji Ik-ju. Kasabay nito ang pagbuwag din sa anti-illegal drugs group ng PNP. Kaya ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA muna ang mga ngasiwa sa mga anti-drug operation. Pero may agam-agam si NCRPO Chief Oscar Albayalde. Nakita naman siguro natin na magiging problema lang naman dito is yung mga street level pushers. Kasi yung PDEA are focused doon sa mga high value targets. Okay. No? So doon lang siguro medyo mapapabayaan ng konti, doon sa street level pushers. Pabor naman ang Commission on Human Rights sa OCHR sa pagsuspindi sa Oplan Tokhang. In effect, is an acknowledgement that there are lapses and there are abuses. And we, of course, call for accountability for the deaths thus far resulting from Oplan Double Barrel and Tokhang. Ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros, sana'y matuturaw ang gobyerno sa pagkakadawit ng ilang pulis sa issue ng Tokhang for ransom. Sana ay kunin itong wake-up call, matutunan ang mga mapapait na leksyon ng Project Tokhang at mag-adopt ng isang mas komprehensibo, mas enlightened at di hamak na mas epektibong approach na may mabigat na pagpapahalaga sa public health response sa drugs problem. Samantala, naglabas ang Temporary Protection Order o TPO at writ of amparo ang Korte Suprema laban sa mga pulis na nireklamo ng pang-aabuso sa Oplan Tokhang, Agosto ng isang taon sa Barangay Payata sa Quezon City. Kabilang sa mga nireklamo si PNP Chief de la Rosa. Sa inilabas sa TPO ng Korte Suprema, bawal lumapit ang mga nireklamo ng hanggang 1 kilometro mula sa tirahan at pinagtatrabahuhan ng mga nagpetisyon. Sumbong kasi sa korte ng mga nagpetisyon, tinatakot daw ng mga pulis sa mga residente para raw manahimik. Kaugnay ng operasyong ikinasawi ng 4 na suspect sa droga at ikinasugat ng isa. Inutusan na ng Korte Suprema ang Court of Appeals na agad i-raffle at dinggin ang naturang kaso. Sa ngayon, naabot daw sa mahigit 500 kaso ng pagkamatay na may kaugnayan sa war against drugs ang pamahalaan ang hawak ng CHR. Ivan Mayrina, GMA News.